Welcome to my channel. For today's video ay tungkol sa video card, Asurix RX 6600M. Asurix 6600 RX. Yan. Safe naman dumating yung GPU. Alalaman din yung box. Yan. 6600M. Buksan na natin. Isa, double box. Safe na safe yung laman. Normal. 6 to 8 pin cable. Yan, plastic yung backplate. Kala ko bakal. Quality naman yung build. Dalawang heat pipe. Dalawang fan. Yan yung mga port nya. Isang HDMI saka tatlong display port. 8 pin. Ito nga pala yung RX 6600M na mobile version ng 6600. Sa murang halaga, brand new yan, pero yung palagay ko yung chip baka salvage na sa mga laptop. Ano nga ba siya, nakakahalaga ng 10,600 sa Shopee. Tapos may voucher na 1,2, kaya nakuha ko lang siya ng 9,409. Balak talaga nung una, ano lang, RX 5600 na second hand, kaya nag-aalangan ako dahil yung warranty pag sa tao lang 1 week o kaya pag sa shop 30 days lang maximum. Si Asurix naman may warranty sila na 1 taon replacement, kaya mas panatag ako. Yung isang GPU ko nga pala, Asurix din na RX 560 XT. Nagamit ko naman siya ng 2 taon at naibenta ko pa. Wala naman naging aberya, kaya yung mga error, stable naman. Ayun, okay siya. Mag-second hand ako na medyo alanganin yung warranty. Nag-brand new na lang ako. Mga 3,000 pa kasi pag branded. Tulad ng ASRock. So, sana tumagal. Utol ko yan, ninam ko lang habang hinihintay yung video card. RX 580 na 2048 lang yung stream processors. Mas trip yung ganitong heatsink, yung parang yero. Ayan. Mas quality siya. Ito, bakal yung backplate. Na si Asurix 6600M. Matagal ko na pangarap yung video card na to. Unang beses ko nalaman yung mobile version na yun sa TechYes City. Pero same chip lang yan. Ang pagkakaiba lang yung BIOS. Pero pwede natin i-flash ng ano yan, pang desktop talaga. 8 pin ang kailangan yan. Ang power supply ko nga pala Micronix. Sara Plus lang siya, pero ano siya, heavy duty naman, branded talaga. 80 plus na bronze. Nasa 100 watts lang itong RX 6600M, kaya medyo safe.
Sana lang mabila ng extension cable para maganda tingnan. Sa ngayon okay na muna yung mustard cable kung tawagin. Ayan, nakalapat na siya. So test fire natin. Wala sana maging aberya. Ayan, Ryzen, ayun na pala, RX 6600M. So napansin ko, kukunti lang yung mga sensor na pinapakita dito. Wala siyang fan speed. So mukhang kailangan mag-reinstall ng driver. Hindi compatible. So balikan ko kayo. Ang driver yung old version, kasi yung sumunod dito, saka yung mga modelo ngayon, naka-disable yung tuning, so di pwedeng i-overclock, kaya baguhin yung fan speed ng GPU. Kaya yung luma lang pagka nag-aberya, nasa copper na iba. At yung pwede nga palang gawin yan, i-flash yung BIOS ng video card ng yung pan desktop talaga na RX 6600. Sa ngayon hindi na muna, baka ma-break yung BIOS. Kaya try ko na lang muna itong old version. Ayan, naka-install na yung driver. Downgrade bale. Kunti pa rin pinapakitang sensor dito. Pero dito sa Adrenaline, kita yung RPM ng fan. Ayan. Sa mga bagong version ng driver, naka-lock pa. So anong pwedeng baguhin? Fan speed, voltage, saka yung GPU mismo. Di pwedeng i-overclock. Hindi siya katulad ng ibang modelong video card na nagsisiro RPM pag naka-idle lang, kaya pag browsing lang, depende sa load. After burner, naka-lock lahat. Ano pwedeng galawin. At ito, nag-update ako sa latest graphics driver. So napapansin nyo, nawala yung mga option dito, yung sa overclock, saka yung manual tuning sa fan speed, saka yung voltage, yung clock speed, nawala. Ang kagandahan naman, nag-update ako sa latest, lubos na yung ibang metrics. Yung temperature, yung power consumption, fan speed, voltage. Wala kanina sa kasa dito sa tech power, GPU-C. Yan, lubos na yung dito, clock speed nya. Ayan, nadedetect na rin niya ibang sensor. Ayan. So kailangan na pala mag-update. Testing natin. At yun nga pala, di ako magte-testing na maraming games. So isa lang yung pante-testing ko, yung Cyberpunk. Dahil marami na rin video ng RX 6600M sa ibang channel. Kaya siguro sapat na isang laro na yan para ma-testing na. Demanding naman yung Cyberpunk kahit na medyo luma na. Para makita natin yung temperature, saka kung ilan niya abutin ng clock speed, saka yung RPM ng fan. So tingnan natin kung stable. Settings high, 1080p. So try natin painitin yung GPU kung gano'ng kainit yung aabutin niya. Maganda naman yung clock speed niya, na abot niya yung 2500 MHz. So parang normal na RX 6600 din na desktop version.
Na-maintain naman niya yung ano niya, yung clock speed 2500 MHz. At yung temperature naglalaro sa 75-76. Hindi naman umaabot sa 80. Mukhang stable naman. At check natin yung ayan, yung resulta. Maximum clock speed. Ayan yung memory, temperature, fan speed. 2200 RPM lang yung maximum ng fan. Okay na rin para di masyadong maingay. At naaabot naman niya yung 100 watts na power limit. So fan speed 62% ang 2200 RPM. Ang pinakamataas na naabot natin ay 77 Celsius. At ito naman naka-idle lang, walang load, 39 Celsius. At yan lamang po. Maraming salamat sa mga nanood. Till next time.